ang pagsubok sa protege. Isang gabi na magbabago ng lahat. Mainit ang tensyon sa loob ng ring habang naghaharap ang dalawang palaban na boksingero. Ang mabilis at matalinong si Eman Bacosa, ang batang lumaki sa mahirap na kalagayan ng Mindanao, at ang determinadong si Jomel Kudiamat, isang veteranong may dangal na ipinaglalaban. Sa ilalim ng paggabay ni Manny Pacquiao sa programang Blow by Blow, hindi lang ito basta laban para kay Eman. Ito ay pagpapatunay na ang dugong boksingero ay nananalaytay sa kanyang mga kamay. Maraming nanonood, marami ang nagtatanong. Kaya ba ni Eman nalampasan ang bagsik at karanasan ni Kudiamat? Ang sagot ay matatagpuan sa ring na ito, sa gabing ito, ang simula ng digmaan, una pang round. Tumunog ang batingaw at agad na pumutok ang enerhiya sa loob ng venue. Sa unang mga segundo pa lang, makikita na ang diskarte ni Bacosa. Gamit ang kanyang mahabang jab, isang teknikang itinuro mismo ni Pacquiao, pinapanatili niya ang mahabang distansya laban kay Kudiamat na pilit pumapasok sa loob. Si Kudiamat, sanay sa mga close combat exchanges, ay desperadong naghahanap ng pagkakataon para makapagsuntok ng malapit. Ngunit bawat pagsubok niya ay nasasagka ng matalinong footwork ni Eman. Ang crowd ay umaalpas. Nakikita nila ang talino ng batang boksingero. Ito ba ang hinahanap ni Pacquiao? Ang susunod na kampeon, ang chess match sa ring, isipan laban sa lakas. Sa sumunod na mga round, lumalim ang laban. Bawat kilos ni Bacosa ay may layunin, bawat hakbang ay kalkulado. Pinapanood natin ang tunay na boxing IQ sa aksyon. Hindi siya basta-basta sumusugod tulad ng mga baguhang boksingero, kundi naghihintay ng tamang butas sa depensa ni Kudiamat. Si Jomel naman, kahit nababasa ang diskarte, ay patuloy na nagpupumilit gamit ang kanyang superior na power punching. Tuwing tatamaan si Eman, kumikinang ang mga mata ni Kudiamat. Nag-aalab ang pag-asa ng knockout. Pero si Bacosa, parang hindi apektado. Matapos matanggap ang suntok, bumabalik siya agad sa kanyang game plan. Dito nakikita ang mental toughness na kailangan sa boxing. Hindi lang pisikal na lakas, kundi lakas ng isip at puso. Ang bakbakan at tensyon, pagsusubok ng karakter. Pagdating ng kalagitnaan ng laban, uminit ang palitan ng mga suntok. Sinubukan ni Kudiamat na ikulong si Bacosa sa gilid ng ring, ropes, gumagamit ng kanyang katawan para pigilin ang mobility ng kalaban. Sandaling nataranta si Eman. Nag-iisip kung paano makakatakas sa sitwasyon. Pero naalala niya ang mga salita ni Pacquiao sa training. Kapag nakulong ka, huwag magpanik. Gumawa ng espasyo gamit ang uppercuts. At yan mismo ang ginawa niya. Rumisbak si Eman ng sunod-sunod na uppercuts na nagpagulat sa buong audience. Ang ingay ay tumaas. Ang mga tao ay tumayo. Ramdam ang bawat tama ng guwantes sa katawan ni Kudiamat. Nakita natin sa mukha ni Jomel, may halong respeto at sorpresa. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon mula sa mas batang kalaban. Sa puntong ito, makikita ang tunay na hugot ni Eman. Ang pagnanais na manalo hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya, para sa mga taong naniniwala sa kanya, at para ipakita na ang mga batang taga-probinsya ay may puwang sa mundo ng profesional na boxing. Ang turning point,
kapag nagbago ang laro. Sa ika-8 round nangyari ang hindi inaasahan. Habang nagpapalitan ng mga combination, biglang nakuha ni Bacosa ang perfect timing para sa kanyang signature right straight. Boom! Tumama ito ng husto sa baba ni Kudiamat. Ang mga tao ay nagsigawan. Gumuho si Jomel. Napaatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga tuhod ay naninikip. Makikita sa mga mata niya. Nalilito. Nag-aalangan kung tuloy pa o tumigil na. Pero ang dating kampeon ay may dignidad. Tumayo siya, tinignan ng referee at sinenyasan na kayapa. Respeto ang ibinigay ng crowd, palakpakan para sa dalawang mandirigma. Pero ramdam ng lahat, kasama na si Kudiamat, ang momentum ay nasa kamay na ni Bacosa. Ang batang protege ni Pacquiao ay napatunayan na hindi siya nandito para lamang sumali, nandito siya para manalo. Ang matinding paglalaban, huling mga round. Sa huling mga round, pareho ng pagod ang dalawang boksingero, pero ang puso ay nananatiling matatag. Ang mga kamao ay mabigat na, ang paghinga ay malalim, pero walang gustong sumuko. Pinakita ni Eman Bacosa ang kanyang world-class stamina, bunga ng mga buwan ng matinding training sa ilalim ng kampo ni Pacquiao. Gabi-gabi sa gym, umaga-umaga sa jogging, walang tigil ang pagsasanay. At ngayong gabi, nakikita natin ang resulta. Sa bawat counterpunch ni Eman, lalong nababo ng puntos pabor sa kanya. Si Kudiamat kahit nanghihina na, ay patuloy na lumalaban gamit ang pride at karanasan. Pero hindi na sapat. Ang bata ay sobrang talas, sobrang bilis, sobrang determined. Ang commentators ay nagsasalita na ito ay masterclass performance ng isang rising star. Ang mga judges ay abala sa kanilang scorecards, ngunit alam ng lahat, malinaw kung sino ang nangunguna. Ang hatol ng hustisya, oras ng katotohanan. Tumunog ang huling batingaw at agad na nagsiyakap ang dalawang boksingero. Nag-embrace sila sa gitna ng ring, isang tanda ng respeto at pagkakaibigan sa gitna ng digmaan. Ang ring announcer ay pumasok na may hawak na mikroponong. Ang mga judges ay nagsubmit na ng kanilang scorecards. Tahimik ang crowd, naghihintay ng opisyal na anunsyo. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Ang bawat segundo ay parang oras. All 3 judges score the bout in favor of the winner by unanimous decision. Tumigil ang oras. Eman Bacosa. Pumutok ang ingay. Ang kamay ni Eman Bacosa ang itinaas bilang panalo. Lumuha ang batang kampiyon. Lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap nagbunga sa gabing ito. Niyakap niya ang kanyang koponan, ang kanyang pamilya na nanonood sa ringside. Ito ang kanyang oras, ito ang kanyang gabi. Ang mensahe ni Manny Pacquiao, pagkilala sa kampeon. Matapos ang laban, lumapit si Manny Pacquiao sa ring. Ang People's Champ mismo ay may mensahe para kay Eman. Nakita ko sa iyo ang sarili ko nung mga panahong nagsisimula pa lang ako, sabi ni Pacquiao habang hawak ang balikat ni Eman. May puso ka, may talino ka at higit sa lahat may respeto ka sa sports. Patuloy mo lang ang pagsisikap at mararating mo ang iyong mga pangarap. Ang mga salitang ito mula sa isang legend ay nagpagaan sa puso ni Bacosa. Niyakap niya si Pacquiao, ang kanyang mentor, ang taong nagtiwala sa kanya kahit kailan. Sa interview pagkatapos, sinabi ni Eman, "Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko lang. Ginawa ko ito para sa lahat ng kabataang nangarap na maging boksingero, para sa mga taong walang-wala pero may matinding pangarap. Kung ako ay nagtagumpay, kayo rin ay maaari." Ang aral ng tagumpay, ano ang natutunan natin? Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa suntukan at puntos sa scorecard. Ito ay patunay na walang madaling daan sa tagumpay. Si Eman Bacosa ay dumaan sa mahirap na buhay, mula sa kahirapan ng Mindanao, sa matinding training, sa mga pagdududa ng iba. Pero hindi siya sumuko. Ginamit niya ang bawat pagsubok bilang motibasyon para lumaban ng mas matatag. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa mga kabataang boksingero at sa lahat ng may pangarap.
Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, ang mahalaga ay kung gaano kakatapang harapin ang hamon at kung gaano mo katibay na hinahawakan ang iyong mga pangarap. Si Bacosa ay patuloy na umaakyat sa ranking at nagpapakita ng world-class potential. Ang pagtatapos, salamat at pag-asa para sa kinabukasan. Huwag nating maliitin ang pagsisikap ng bawat boksingero na pumapasok sa ring. Si Jomel Kudiamat ay nakipaglaban ng may dignidad at lakas ng loob. Respeto para sa kanya at sa lahat ng mga atleta na nag-aalay ng kanilang dugo, pawis at luha para sa sports. Para kay Eman Bacosa, ito ay simula pa lamang ng mas malaking paglalakbay. Maraming kampiyon ang nagsimula sa ganitong paraan, mula sa pagkabata, sa pagsasamantala sa pagkakataon, hanggang sa pagtayo sa world stage. Sino ang makakaalam? Baka balang araw, makikita natin si Eman Bacosa na lumalaban para sa world title, bit-bit ang bandila ng Pilipinas. Ipinagmamalaki ng buong bansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito ng tagumpay, ng pag-asa at ng walang hanggang determinasyon. Hanggang sa susunod na laban. Mga kaibigan,